Mayaman ang lupain ng Maramag, Bukidnon. Sa Mindanao, isa sa mga patunay rito, ang dami ng nagtatayugang mga puno ng langka. Ang bunga nito, pinapapak, inuulam at isinasahog sa mga panghimagas. Hulog ng langit para sa mga taga rito. Pero hindi para sa ginang na ito na nag-agaw buhay sa ospital. Sakitan siya sa tubo, loy kaayo. Matapos aksidenteng nahulugan o napagsakan ng langka. Ang bilis kaya ng pangyayari, diretso yung pagkahulog niya. Kaya nagpanik kami. Blanco gigo, nga gatulo akong luwa nga ambot, di ko kasabot na adlok naman ko nga basi kung si may tapos mong sawa. May mga nagtatayugang puno ng langka ba sa inyong mga probinsya? Sana magsilbing babala ang pangyayaring ito. Ang langka o jackfruit sa Ingles, pinakamalaking prutas sa buong daigdig. Pero ingat lang at baka ka mabagsakan nito. Umaga nitong January 3, naglaba ang mag-inang Lily at Ruth sa poso sa likod ng kanilang bahay. Pabalik lang siya para tingnan yung washing kung na tapos na bang pag-ikot-ikot. Pagpalakad niya, papunta pa lang doon, diretso yung pagkahulog niya. Si Ruth biglang bumulagta 5 metro kasi mula sa poso. Nabagsakan siya sa bandang ulo ng bunga ng langka. Paglingon ko kasi, nakahiga siya pag ganun, tapos yung kamay nakaganito straight, then yung mata nakamulat. Singgit man to akong kamanguran. Nangayog tabang sa ako Ito nga, dito na mo siya gidala sa ospital ng Ritso. Isinakay nila si Ruth sa tricycle ng kapitbahay nilang si Genaro, na siya ring may-ari ng lupa na kinatitirikan ng puno ng langka. Dako akong kabalaka gyud para sa iya. First time gyud nga nahitabo nga diri. Gi-oxygen siya Ritso. Sakitan siya sa tubo, loy kaayo. Nasa pool pala ng langka sa batok si Ruth, kaya siya nagtamo ng injury sa gulugod o spinal cord. Critical talaga ma'am kasi yung pasyente dumating dito, napituan yung utak niya ma'am. Kailangan na intubate yung patient. Talagang impending respiratory failure. Pero dahil walang espesyalista sa ospital, inirekomendang ilipat siya sa mas malaking ospital sa Cagayan de Oro City na halos 4 na oras ang layo. Maramang kong nasyak, blanco gigo. Ang langka na bumagsak kay Ruth narito pa rin sa pinangyarihan ng aksidente. Itong nakahulog sa ulo ng asawa ko, pero sinunod nila dahil sa paniniwala na sumpa. Ang bunga ng langka, tinatayang nasa 4 na kilo ang bigat na hulog sa sobrang pagkahinog sa punong may taas na 24 feet o katumbas ng gusaling may 2 palapag. Sa kabila lang ang lata. Ang durog, ang sa kabila is matigas. Yung nakatama sa kanya, yung matigas. Dito po siya natumba at nandito po yung aritis niya. Sakit kayo. Katulon mo ko ni Agi atong ng lugar dia. Mandi ma ako natagakan. Kapag ang isang object ay nakabitin sa mas mataas na lugar, ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon nito ng mataas na final velocity. At kung ito ay mahulog, ito ay maaaring magkaroon ng higit na mas malakas na impact. Si Genaro, na may-ari ng lupang kinatirikan ng puno, balak na raw talagang ipaputol ang mga sanga ng puno ng langka. Lalo't delikado ito kung may bagyo o malakas na hangin. Wala may bakante ang kuan kanang musaka kay napoy trabaho. Natatakot ngayon si Genaro na siya ang masisisi sa nangyari. Nabalaka ko sa akong kaugalingon unsa nagipsaon malagi nga wala man ko'y financial nga kung mapapatunayan na merong kapabayaan sa kanyang part, maaari siyang pagbayarin ng danyos dahil meron tayong konsepto na tinatawag na quasi-delict sa Article 2176 ng Civil Code. Pero ang pamilya ni Ruth, wala raw balak magsampa ng reklamo laban kay Genaro. Hindi naman talaga namin sila masisisa, ma'am, dahil hindi naman nila kagustuhan kung anong nangyari sa kina eh. Aksidente talaga lahat. Ako nagpasalamat sa Go sa tungdan nga wala sila'y kahibaos sa ilang kaugalingon parte sa ako. Sa kahilingan ng pamilya at para hindi na rin maulit ang aksidente, ito lang Biyernes, ang puno ng langka pinutol na ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Maramag sa Bukidnon. Yung ideal na spacing sa pagtatanim ng mga kahoy, at least 10 meters yung distansya.
Samantala, matapos ang halos 4 na oras na biyahe mula Bukidnon, nadala na rin sa wakas si Ruth sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro. Dumating siya almost more than 24 hours from the injury. So this kind of injury kasi dapat madalian yung diagnosis. Now, ang pasyente ay stable medically, but yung neurologic niya is 0. So meaning paralyzed. Base sa kanyang CT scan, may na-dislocate na buto sa kanyang gulugot. Ito yung bali niya plus dislocation. This is the normal CT scan. Malaki yung space ng spinal cord. Sa patient, ipit siya. Si Ruth, kasalukuyang hindi nakakapagsalita at hindi rin maigalaw ang kanyang katawan. Masakit lang doon, aking ina, nahihirapan nun kasi yun ang sumasakit sa isip ko. Masakit talaga. Lalo na sinasabi sa mga doktor doon na mag-pray na lang talaga. Yung procedure is posterior decompression spinal stabilization. Our goal is to stabilize the spine. The chance na makalakad siya is slim. Ang gagastusin daw sa kanyang operasyon, posibleng umabot sa ₱250,000. 10,000 pesos para po sa family. Pwede po kaming tumulong sa kanila po para mabawasan yung bill nila. Nining ko sana na may tumulong sa amin, panggastos ron. Pagpakain lang sa amin kulang pa. Walang-wala talaga kami, ma'am. Sa gusto nga mo tabang, ako naghangyo ko sa inyuhang kaluoy. Unta, makahatag mo, bisag gamay lang ang mga pagtabang. Miss ko na talaga siya. Minsan nag-hallucination na lang talaga ako na pagmulat ko, okay lang. Kung pwede lang mabalik yung oras, ma'am. Bakit kasi sa ina ko pa, sa lahat-lahat naman ang ina ko pa. Saan kayo humuhugot ng lakas po ngayon? Sa ibabaw. Siyaragi akong gisaligan. Huwag ko ilayang kasumbungan. Ang ako lang mga maulian akong asawa niya mo balik mi sa neutral na mga panginamay. Bahalag pobre kami, ma'am. Basta kay himsog kami, mga pamilya. Sa dami ng gamit ng bunga ng langka, itinuturing itong miracle crop. Ipinapanalangin din ngayon ng pamilya ni Ruth na sana sa kanila magkaroon ng milagro. May lalaki sa Zamboanga del Sur na sobra ang pagkabalbon, pati ang kanyang mukha na babalot na ng balahibo. May binata sa San Pablo, Zamboanga del Sur na kapag nagpapagupit, inaabot ng siyam-siyam. Hindi lang kasi buhok nito sa ulo ang ginugupitan. Tinitrim din ng barbero ang napakakakapal at napakahaba nitong buhok na bumabalot sa kanyang mukha. Nung bata pa siya, ako na ang naggupit. Dahil sa kanyang pambihirang itsura, ang binata takaw atensyon. Amo ang lantaw niya, ma'am, kanang murag siya kanang pangalaan o kanang mga hayop nga balhibuon. Sinasabihan ako ng unggoy, matching. Bakit nga ba ang kanyang buhok tila hindi maubos-ubos? Grade 9 na ngayon si James dahil sa pambihirang kapal at haba ng kanyang buhok sa mukha at katawan. Ang kanyang kalaban, init ng panahon. Ang madalas kong ginagawa ay maghubad ng t-shirt kasi naiinitan ako. Kaya 4 na beses sa isang araw daw siya kung maligo. Sa haba ng kanyang buhok, lalo na sa kanyang mukha na malimit umabot ng hanggang 1 inch o 1 pulgada, si James madalas daw mangati at mairita.
Yung ganito, papagupitan na to kasi mataas na. Sinasabay ko rin tong bigote ko para maging malinis. Ito kilay, hindi ko siya sinasabay. Pagpagupit, pangit at tignan. Pero kung minsan, pakiramdam ni James, nag-aaksaya lang siya ng pera. Mabilis lang siya tutubo. 3 araw, tutubo na rin. Sanggol pa lang daw si James, pambihira na ang haba at kapal ng kanyang buhok. Paglabas sa akin yun, narinig ko lang, wow, ang ganda ng pilik mata at saka yung kilay yun. Mabalbon talaga siya, lahat ng katawan. Nakita ko sa pati mukha niya. Sa kabila nito, pakiramdam nila, si James may dalang swerte. Nalo ko dati, noong 2022, 10,005 pesos ang taya. Last naman yung 10 pesos, tapos 4,000. Magsabi sa akin, swerte ka niyang anak mo, itago mo yan, baka nakawin. Hindi naman pwede yan itago yung anak ko, kahit ganito yung anak ko. Kailangan ilabas talaga. Gayunman, ang iniisip daw ni Julia kung bakit ganito kabalbo ng kanyang anak dahil sa kanyang pinaglihian. Hindi pa ako buntis, hindi talaga ako nagkakain ng balut. Mabuhok din siya, ayaw ko talaga sa kanya. Pero pag naglihi ko, madami na ako nakain. Pero sa paglipas ng mga taon, binubuli nila ako. Ang madalas ko pong naririnig sa ibang tao, yung sinasabihan ako ng unggoy, matching, sakit sa pakiramdam. Nagkaroon kasi ng gulo sa school. Sinuntok daw yun siya dahil sinuntok din niya. Hindi ka makatapos sa pag-aral kung ganyan ka. Pagbayaan mo na. Yung salita yun, pagkatapos wala na. Yung sabi ko. Parinan mo talaga. Pag nasasaktan si James, masaktan ako. Lalo. Ganun talaga. Sa kabila ng mga sugat na iniwan ng masasakit na salita, pinupunan naman daw ito ng pagmamahal ni Julia. Katuwang ang kinakasama niyang si Jerry. Gumikan mo po sa kadugayon na marana po akong anak. Kaya kung mga anak po, marana po siyang murag ko na po siya, ilan na po siya mga ingsoon. Ako talaga bilang nanay, mahal ka talaga ang anak ko. Takot lang ako pag mabala ako, pag isa lang siya. Empleyado si Julia sa kanilang barangay hall. Si Jerry naman, barangay tanod. Siya ako may tinghaton na niya sa eskwelahan. Muna nga, taghapon, buntag, haton, hapon, kuha. 3 taon pa lang daw si James nung naghiwalay ang kanyang nanay at tatay. Wala po akong natatandaan kasi 3 years old ako. Nandito na kami. Nandun kasi siya sa Cotabato. Hindi na kami nagkikita ng personal. Noon naman, papadala talaga ng pera ng tatay ni James. Kaya minsan nagatawag yan siya, James talaga yung hinahanap. Na ako'y nakitaan mga idol, mga usa ka bata nga ang iyang balibo sa iyang naong piting bagaa. Gusto ko sana matanggal tong balibo ko. Pakiramdam ko, madumi kasi yung mukha ko. Minsan mahiya daw siya sa kalaro niya. Siyempre siguro iba siya eh. Di talaga namin napatingin talaga sa doktor si James kasi kapos sa pera eh. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan sa pambihirang paghaba at pagkapal ng buhok niya sa kanyang mukha't katawan? Susunod! Sinasabihan ako ng unggoy, matching. Ipinakonsulta ng aming team si James sa dermatologist. Si James has what we call... Dinala siya ng aming team sa isang barbero para ma-makeover. Kagwapo pa talaga yung anak ko. Nitong Sabado, ipinakonsulta ng aming team si James sa dermatologist. Wala ba kay mga komplikasyon nga imuhang na matud-an? Si James, posible raw na may kondisyong napakapambihira ang tinatawag na hypertrichosis o werewolf syndrome. Si James has what we call congenital generalized hypertrichosis. Congenital kasi it was present at birth. Generalized kasi sa buong katawan nakikita. Hindi siya because of the lihi. It's more of genetic mutation. It's more of the medications that the mother has been exposed to nung nagbubuntis siya. So first, tatanggalin natin yung buhok, isi-shave natin. What I'm going to do with James is to use a 1064 long pulse Nd:YAG laser. It's one of the treatment that has a very good result for permanent laser hair removal. Relax lang tayo. Ibababa na namin yung bed, ha?
Sa mga ganitong kaso, mainam daw kung sumailalim si James sa electrolysis at laser surgery. Probably, let's say, around 10 sessions. Or it would be better if we will assess after several sessions kung ilan yung i-undergo niya na treatment. Pwedeng ma-decrease yung hair growth nila by 40 to 80%. But you cannot really say because it's genetics eh. Dahil schedule na rin niya ang gupit, Ang drop fade rin, ubos na ba ang fade rin? dinala siya ng aming team sa isang barbero para ma-makeover. Iya kayo eh. Nagulat nga, uy, maputi pala, gwapo pa talaga yung anak ko. Ang ating mga buhay, pare-parehong may mga kulang at sobra. Mabuti na lang at may mga taong pilit pinupunan ang mga puwang at lubos na tinatanggap kung sino at ano tayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.